Yes, sabay tayong lumitaw, Tutor Marky. Nagulat ako. Alright, so everyone, grade 8 students, Ito Live viewers, good afternoon po sa inyo lahat. This is Tutor Z together with... Hello everyone, I am Tutor Marky from SDO Bulacan. Alright, isang amazing na hapon po sa ating lahat. Amazing na hapon, Tutor Z. Kamusta po kayo? Yes, doing fine, Tutor Marky, even though parehas yata tayong galing sa school, naka-uniforme pa tayo. Anyways, basta pagdating ng Ito Live at nagkita-kita tayo, Tutor Marky, laging tumataas ang energy ko. Kamusta ka naman? Alright, ito syempre, 2 is better, di ba, than 1. Oo nga. Okay, so Tutor Marky, since nasa screen na natin yung ating presentation, magandang hapon pong muli. Welcome back to Ito Live Online Tutorial Grade 8 for Monday. This is Science 8 together with Tutor Z, SDO Tarlac Province, Tutor Marky, SDO Bulacan, Monday 1:40 to 2:20 p.m. And Tutor Marky, syempre, ikaw ang the best when it comes to pagbabasa at pagbabantay ng mga comment section. Alright. So go ahead. Alright, so hello, so happy viewing and hello po sa atin. Unang-una, si Laika Galang Pagdanganan from Santa Lucia High School. And shout out na tayo. Hello po kay Lea De Vera from Ramon National High School. Kay Samantha Galman Fajardo from Santa Cruz National High School, Binacod Campus. Hello there. And kay Karil Cantano, kay Aaron Ace Milo. Hello, talagang napaka-consistent ni Aaron dyan. Ni Chloe Viernes, kay Jessica Pascual, kay Cristel Jade Antonio. Hello there. Hey, happy viewing also kay Kyra Kian Von, kay Beverly Joyce Lungayan, familiar ang kanyang pangalan, Jezil Jade Tolentino, hello kay Laika Pagdangalan again, Emmanuel Cita Rosa, happy viewing. Ayan, I have my 46 seconds. James Ulysses Chu, hello there kay Juneza Marie Tikdonen, Felipe, kay Angel May Espino, ayan, from Partida National High School, talaga namang napaka participative ng ating mga students sa school na yan. Kay, also kay Thea Faith Daleha, kay Raiben Manuel, Tutor Z, hindi yata ang ating timer. Okay, kaya 46. Ayan. Hello po. Okay, one more, Tutor Marky. Alright. Siguro, ayan, gumagalaw na. Siguro, Tutor Z, kapag nilipat mo. Ayan. Yes. Alright, so Tutor Marky, welcome. Babalikan na po namin. Pasensya rin, hindi pala gumagalaw ang ating timer. But anyway, Tutor Marky, anong update natin tungkol dito? Alright, so of course, congratulations po pala sa atin for being the one of the or for including for the most viewed episode for quarter 2. And Tutor Z, for our last week, which is week 4, tayo po ay nagkaroon ng 1.3, if I'm not mistaken, 1.3 views sa ating week 4, and that is a congratulations to all of us. And also we would like to thank also sa ating mga grade 8 learners na patuloy na sumusuporta sa ating online tutorial session. Not just only the learners, of course, sa mga teachers na nag-share ng ating mga sessions ngayon, at also sa mga parents na din, di ba, Tutor Z? That is correct. Yes, maraming salamat po sa inyong lahat. Richel Amura watching from Santa Lucia National High School. J. Norby De Jesus, good afternoon po. Sabi niya, Tutor Marky watching from Santa Cruz National High School. J. Norby De Jesus, 8 rows. And Daisy Santos de la Cruz. Hello, Jessica Pascual. Alright, Tutor Marky, maraming salamat at ini-inspire mo ako sa iyong balita. Pasensya na, hindi ako nakaka-monitor kasi, but anyways, thank you so much guys at sinusuportahan ko kami ni Tutor Marky sa aming goal to help. And of course, Tutor Marky, i-power up na rin natin ito sa kanila, sa ating mga viewers. Alright, so let's now start the power sharing, everyone, parents, students, and also to our teachers. Dear teachers, please paki-share po and also like and also comment our online tutorial session this afternoon kasi po talagang nakakatulong po ang inyong simpleng pag-click or sa share button para mapalawak pa po natin ang ating kaalaman. Hindi lamang po sa mga ating mga online tutorial session or online learners natin ngayon, syempre sa mga kapwa po nating estudyante and also sa ating mga teachers. Do not forget power sharing. Ayan. Thank you very much po. Tutor Marky, okay, countdown. So, power sharing po tayo. Ay, sasabayan ko kayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
and 1. Ayan. So thank you very much po. So please do share our online tutorial session. And of course, syempre, Tutor C, di ba, meron tayong share of the week. So magiging natin kung sino yung mga magagaling or talaga naman nakikipag-participate sa ating online tutorial session every Monday. Yes, and tandaan natin, Tutor Marky and Grade 8, ang purpose natin dito is hindi yung makita kami lang, no? Yung para bang matulungan namin kayo kasi although meron sa inyo magagaling na talaga, pero meron pa tayo kasi mga kasama na kailangan nila ng tulong, and this is exactly what we're doing. Ayan, meron emergency kung naririnig ninyo. Ayan, may pa-ambulansya ang tutors po natin, di ba? Hinihingal na kasi ako, baka ako yung sinusundo. Alright, Tutor Marky, ano ba ang meron sa atin ngayon? Anong topic natin? Although ako yung mag-share. Alright, so ang topic po natin ngayon, so we are now, Tutor Z, in our week 5 ng ating quarter 2, di ba? Parang ang bilis ng ating pag-move ng ating episode. So for this afternoon, our topic, Tutor Z, is tracking a typhoon. Yes. So ngayon, kumbaga, bakit kung saan papunta ang ating mga typhoon? Alright. That is correct, Tutor Marky. And Grade 8, last week, Tutor Marky, pinag-aralan natin paano ba nabubuo yung typhoon, di ba? Although may ipapahabol tayong dagdag ngayon, mabilis lang naman yon. Pero after natin nalaman yung tungkol sa typhoon class Grade 8, aalamin naman natin paano ba binabantayan yung typhoon at ano yung importansya kasi kailangan natin maging prepared, di ba, Tutor Marky? Alright, kasi syempre, Tutor C, lagi tayong dinadaanan ng bagyo. So ano ba yung mga dapat nating gawin kapag mga bagyo, di ba? Oo, kasi pag dadaan sa atin, kailangan prepared tayo. Kaya binabantayan ang daan ng bagyo. Alright, Tutor Marky in Grade 8, tracking typhoons po tayo. Ang ating hashtag for today sa inyong mga share. Alright? So para naman mabantay natin sa tracking typhoons na makita namin sa Facebook lahat ang inyong post. Tama ba, Tutor Marky? Alright, kasi right after ng ating online tutorial session ay ating pong nire-review kung sino ba yung mga nag-share ng ating online tutorial session. Gamit ang ating hashtag for today, ang hashtag tracking typhoons. Ayan. Yes, of course. Sa dami nila kasi, Tutor Marky, ito yung paraan natin para madaling ma-filter Diba? Yes. So yun po yung purpose ng ating hashtag. Sabi nga po dito ni Hedy Lisa Alarcon sa Balya, bago lang to bago lang po to Actually, Hedy Lee, nakakatatlong week na kami na may hashtag kaya okay, akala ko bago lang tayo. Alright. So grade 8, basta kami ni Tutor Marky kasama nyo, party lang tayo para masaya ang pag-aaral. Okay, so ito ang ating module for today, quarter 2 module 5, tracking a typhoon. Sana hopefully yan din ang module ninyo na hawak para naman matulungan namin talaga po kayo. And quarter 2 week 5, of course, we got a goal na kailangan natin ma-target courtesy of Tutor Marky. Alright, for our most essential learning competency for this afternoon is to trace the path of typhoons that enter the Philippine Area Responsibility o yung tinatawag nating PAR using a map and tracking data. So, ngayon pala, Tutor C, minabanggit na map dito. So, mamaya makaka-encounter tayo ng mga map grade 8 learners sa pag-discuss ni Tutor C mamaya. That is correct. Although, actually, na-encounter na natin siya last week. Iba naman ang purpose natin. Last week kasi hanapin natin yung PAR. Ngayon naman ay babantayan natin yung path. Sabi ni Enrico Dalupan, sorry, I am almost late. Don't you worry, even though you're almost late, basta nandito ka, masaya. Alright. So, syempre, bapatiin ko lang dito si Saman Sagalman Fajardo, kay Aaron Ace Milo na may pa-heart dito, mga 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kay Leon Caleb Guevara from Santa Lucia National High School. Kay J. Morvid Jesus. Kay Kyle Vincent T. Libaw. Ayan, may pa-heart din siya, isa. Kay Saman Sagalman, ay nabangko na kay Aaron Ace Milo. Ayan, done na po. Siguro nag-share na po si Tutor CC Aaron. Hello there. Maraming salamat, Aaron. Trisha Tuliao, Katlea Soriano, Santia Faye Maludon. Alright, so reminders class before we start para naman, of course, may flow ang ating step-by-step. First page, Marky, second page ako. Alright, so for our reminders, dear
learners, we have here, number 1, take the pretest prepared at the beginning of the module. And number 2, take time in reading and understanding the lesson. And of course, follow the instructions carefully. For our number 3, use a clean sheet of paper for answers in each activity or assessment. And for our number 4, try to recall and connect the ideas that you had in your lower years. That All is right, for correct. other reminder, here is Tutor Z. Be honest, of course, tulad ng sabi ko sa amin ni Tutor Marky, we don't care kung kayo ay nagkakamali. Ang mahalaga, you continue learning and exercising your brain cells. Kaya be honest, okay? Para alam na ng teacher nyo kung nasaan kayo at anong dapat niyang gawin afterwards. Don't hesitate to ask. Of course, kung hindi nyo naiintindihan or nalito kayo, huwag nyong ipilit. Kailangan malinaw yan bago natin i-pass. Take the post-test because yan na yung assessment o yung parang quiz ninyo para magkaroon kayo ng grade. Kaya nga yung ibang activity, Tutor Marky, kahit mali-mali sila dun basta yung post-test, yung assessment, yun na yung final, of course. And you can check your answers pagkatapos, hindi habang. And I would like to greet Lindsay Denise Maningas from Partida National High School then. Very good. All right, Tutor Marky, are you ready? Yes, I am ready yan. So may review pa si Tutor Z. Yes, of course. Mabilisan lang to, Tutor Marky, kasi merong class, pasensyahan nyo na yung pagsasalita namin ni Tutor Marky, no? Kasi naputol tayo last week. Meron tayong isisingit ngayon, kaya yung unang part ay mabilisan muna. Alright, review lang, Tutor Marky. Ano nga ba yung Pag-asa? Ayan. So, ito yung sabi ko nga, Tutor Z, na laging binabanggit ng ating mga weather forecaster nila Kuya Kim, ni Mang Tani. So, ang Pag-asa, ibig sabihin po niyan, ito yung Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. So, syempre, alam ng ating mga grade 8 learners yan kasi ikasama po to, Tutor Z, sa inyong assessment nung nakaraang linggo. That is correct. And also, even though nagdi-discuss kami class, participate lang, no? Kasi tulad ng sabi namin, binabasa ni Tutor Marky lahat yan after the episode. Alright, so Pag-asa nga, and review na naman ulit, Philippine Area of Responsibility. Ito yung teritoryo natin, Tutor Marky, and grade 8, kung saan, pag nasa atin na yung bagyo, wala nang pakialam yung ibang bansa, sila na yung nakikibalita sa atin. Pero habang nasa labas pa, nakikinig tayo sa balita sa ibang bansa. Alright, that is Philippine Area of Responsibility. And also, Tutor Marky, mabilisan lang, cyclone ang tawag sa kanya because for the reason na umiikot siya. Okay? Yun lang yung reason kung bakit cyclone, umiikot. Tapos tinawag natin siya last week na tropical cyclone kasi nabuo siya doon sa mga tropical waters or yung maiinit na mga dagat yung nasa ibabaw at nasa ilalim ng equator. Tama ba, Tutor Marky? Alright, so tamang-tama po yan, Tutor Z. So, and also, Tutor Marky? Ayan, so binigay din po last week yung mga impacts and also yung mga wind speed in a particular public storm warning signals na gaya nung nakikita po nyo sa ating screen. So we have public signal storm warning number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. Siyempre, Tutor Z, yung pinaka malakas dito is yung public storm warning signal number 5. Yes, that is correct. Bago ko lipat, Tutor Marky, ikaw ay nasa junior high school. Yung public storm warning signal number 2 ba kasama na kayo na walang pasok? Yes po. Okay. Yes. So sa 2 pa lang wala na tayong pasok. Okay. Kasi po dito sa lugar po namin, syempre umulan lang yung palaka, binabaha na. Syempre, hello there sa mga taga Santa Lucia National High School na talaga namang bahain, especially doon sa amin sa Kalumpit, Bulacan. Yun lang ang problema. Okay, so Tutor Marky, we will start na our new lesson. Basta kayo guys, even though hindi kami pumupunta sa comments, kung meron ko akong tinanong kay Tutor Marky or meron siyang tinanong sa akin, sagot din kayo kasi babasahin ni Tutor Marky lahat yan kung sino yung active. Alright, are you ready? I am ready. So hello nga po sa ating mga teachers dyan. Comment lang po tayo ng comment para ma-identify po namin na kayo po ay ang mga teachers na talaga na nakikipag-participate sa ating online tutorials. Oo nga pala, no? Kasi hindi natin kilala kung teacher sila o hindi. Okay, so pampainit as always, what I know, multiple choices bago tayo mag-discuss ng panibagong sakit ng ulo. Of course, mag-exercise muna ang ating mga utak, Tutor Marky. What I know, multiple choices. For the direction, choose the letter of the correct answer. As always, write your answer on a separate sheet of paper. But of course, sa atin ngayon ay interaction sa comments section. Number 1, Tutor Marky. All right, for our question number 1, for our pretest, what is the most powerful typhoon that hit the Philippines in 2013? So ayan, 2013 pa siya. So is it letter A, Ramon, letter B, Ruping,
letter C, Sendong, or letter D, Yolanda? Ayan, Yun, nakita ko. Very active. Kahit yung nag-uusap pa lang tayo kanina, Tutor Marky, may sumasabay sa atin sa mga comment section. Very good. Siguro ibig sabihin yan ay malakas ang kanilang internet. Talaga namang very good ang ating mga participants ngayong hapon, di ba? Kapa-flash lang, nagsagot na at nag-comment na. Hello there. Yes. Napansin ko nga maganda yung connection ngayon kasi nung nagbibilang ka, sumasakto sa daliri ko. Ayan, Okay, meron ka ba babatiin dyan? Ayan, so puro sagot na po, Tutor C, ang ating nakikita sa ating comment section. Siguro, let's reveal now the answer for our question number 1. I hope tama ito. Kala ko hindi ko na-edit. Ang ating Super Typhoon Yolanda, and most of them talaga namang nagkakaisa sila na ang sagot nila ay letter D. Sige, dahil mismo sila naka-experience, Tutor C, nito noong 2013. Ayan. Tama yun. Buhay na tayo nun. Ayan. Okay, so babalikan po namin yan. Be active or baby, Tutor Marky, kung may time ka makabasa na 2-3, ganun. Okay, number 2 question na po tayo, guys. Land masses and bodies of water affects typhoon. Which of these differentiate the characteristics of land masses and bodies of water? So basically, kung ano yung epekto ng land mass at saka ng water. Okay? So A, land masses have more water vapor than bodies of water. B, land masses produce strong wind and heavy rain while bodies of water cannot. C, land masses strengthen typhoon while bodies of water disrupt the spin of the typhoon. Or letter D, land masses disrupt the spin of a typhoon while bodies of water strengthen typhoon. Bakit nga ba naisip ko yung mahahabang question? But anyways, Tutor Marky, nasa module naman nila itong mga ito. Okay, come on. Alright, so dito, Tutor C, sabi ni Andrisha Valenzuela, ang answer niya is letter C, as well as kay letter D naman kay Paul Vincent Makalalad. Letter C kay Enrico Dalupan. Letter D kay Krista Yanga. Kay Laika Daggalang Pagdangana is letter D, as well as okay, so most of here kay Luke Manosa, answer niya is letter C. Kay Beverly Joyce Dungayan, letter C. So kung mapansin natin, Tutor C, it's either letter C or letter D ang answer ng ating mga learners dito sa question number 2. Very good. Maganda yun para makita natin na talagang effective ang ating ginagawa, Tutor Marky. Kasi kung masyadong madali, hindi rin na-challenge ang brain cells. So, magkamali man kayo o hindi, ang mahalaga malaman natin ang tamang sagot. And that is letter D. Ayan. Yes, so, kasi thank you very much. Pag dumating na ang bagyo sa lupa, nakaka-disrupt na yun eh. Yung parang naapektuhan na yung ikot. So, number 3, Tutor Marky. Alright, for our number 3 question, what agency tracks the activities of typhoon that enters the PAR? Ayan. So, is it letter A, Department of Education, or yung DepEd? Letter B, Department of Social Welfare and Development, or yung DSWD? Letter C is the Department of Environment and Natural Resources, or DENR. Or letter D, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, or PAG-ASA. Ayan, dahil dyan, hindi pa ako tapos magsabi ng choices. May sagot na talaga ang ating mga learners. So, sabi ni Stella ay na mabilis. Okay. Kay Saman sa Galman Fajardo, letter D. Sabi naman ni Charles Ganoy, wa. So, ano kaya yung wa ang sinabi ni Charles dyan? Kay Andrisha Valenzuela, letter D. Catlea Soriano, letter D. Kay Sansha Faye Maludon is letter D. Emmanuel Tarosa, letter D. Cresta Yanga, letter D. Ginger Alonso, letter D. So, Tutor C, I think we can now reveal the correct answer for our question number 3. And for that one, Paul Vincent Makalalad, letter D then Paul Vincent. And that is, of course, letter D yung Pag-asa. And take note, Pag-asa, hindi Pag-asa. Okay? Yes. All right. So, number 4 na tayo, Tutor Marky, in grade 8. Habang nakikita kong oras, wala pa tayo sa 2 o'clock. Very good. Typhoon Gracia. Typhoon Gracia is 186 kilometers away from Bislig City. And its landfall is expected in 3 hours. Okay? Yung, kumbaga, 3 oras, magla-landfall na siya. What is the speed of the typhoon? Ito medyo mahirap-hirap, Tutor Marky. So kung medyo may idea na kayo, go ahead. Pero if you made a mistake, it's okay. Alright. Tingnan nga natin kung may nakasagot na agad. Ayan, ayun. So si Beverly Joyce,
Lungayan, letter C, Sir Tutor C ang kanyang answer. Paul, as well as Paul Vincent Macalalad, letter C. Christian Alvaro, letter D naman po ang kanya. Alright, kay Charles Ganoy, letter D. So, kay Laika Galang, letter C. Kay Kimberly Maningas, letter D. Jessica Pascual, letter C. So, dito sa question na to, Tutor C, either letter C or letter D ang sagot nila. Yes, very good. Ito naman kasing specific question na to, Tutor Marky, kailangan talaga mag-compute ito eh. Hindi ito makukuha ng in seconds. Unless, of course, may parang graph na, di ba? So, for this one, it's letter C, 62 km per hour. And I believe, Tutor Marky, number 5 ka ba? Ako yung kanina. Alright, for our question number 5, for our pre-test, which of the following is the most probable caused by typhoons die out as it hit the landmass? So is it letter A, its pressure remains constant? Letter B, its wind speed is affected by steep mountains. Letter C, its wind speed will be affected by the barrier trees. Or letter D, it has not enough fast rising water vapor to sustain it. All right? So we are now on our question number 5, grade 8 learners. So comment and I see Tutor Marky, Beverly Joyce Lungayan is letter D ang sagot niya, as well as Antrixia Valenzuela, Jessica Pascual, si Laika Galang Pagdanganan, hello Laika, Raven Manuel, Chloe Fain Bocchio, Leia De Vera, Daisy Santos de la Cruz, number 4 yun, Antrixia Valenzuela, and on your end, Tutor Marky. Alright. Alright. Kay Kira Von, letter D ang kanyang sagot. Samantha Galman Fajardo, letter D. Emmanuel Citarosa, letter D. Paul Vincent Macalalad, letter D. And Tricia Valenzuela, letter D also. Ayan. Yes. Kimberly Manigas is letter D. And for this one, guys, it's letter D. It has not enough fast rising water vapor to sustain it. Ito kasi yung part, Tutor Marky, na naputol tayo at that time. Yung ano na nga bang epekto ng landmass at saka yung water. So, guys, dito sa part na to, quick look lang tayo. Ito yung hindi natin na ituloy. Although meron tayong PowerPoint presentation dito, hahanapin natin, Tutor Marky, yung parang mga important details na lang. So, how landforms and bodies of water affect typhoons. So, dito guys, meron tayong sinasabi dito, tropical cyclone can only form over oceans of the world except in South Atlantic Ocean and Southeastern Pacific. Nasa module niya ito, grade 8 ha. Ang paliwanag dito is, yun lang dalawang location na yon ang hindi nakakabuo ng bagyo kasi malalamig doon. Kasi nga 'di ba dapat tropical ang water, kailangan may init para mag-evaporate at kailangan ng init para gumaan ang hangin at makapasok yung mabibigat na hangin sa paligid, 'di ba? So yun ang ibig sabihin noon. And then oceans in the tropics, alam niyo na ito, dito nabubuo ang bagyo sa mga tropical waters. Dito, Tutor Marky, bodies of water help in the formation and development of a typhoon. Ikaw sige, ikaw na dito. Ano po yun? Alright. Alright, so bodies of water. So ibig pa lang Tutor C, kapag ang bagyo pa ay namumuo sa bodies of water. So kung ito ay alright, so sabi nga dito, Tutor C, the air in bodies of water is warm. So ibig sabihin, due to the evaporation of water, so building up or increases the wind speed of a typhoon. So meaning to say, Tutor C, ang bagyo ay namumuo sa warm temperature ng tubig. That is correct. Tama po That is correct. Alright. That is correct, Tutor Marky. Very good, Tutor Marky. Alright, 95 ka dyan. Okay, class, tandaan nyo lang ganito yan para ma-imagine nyo itong umiikot na ito. Kasi hindi natin nakikita, Tutor Marky, yung air molecules eh. Tandaan nyo lang na nasa ilalim tayo ng dagat ng hangin. May magaan na hangin at may mabibigat na hangin. Namumuo ang bagyo doon sa lugar na may magagaan ng hangin kasi aangat sila, nagkakaroon ng bakanting space at nakakapasok yung mabibigat na hangin, Tutor Marky. And when they start spinning, of course, nagkakaroon ng vacuum sa gitna, mas lalong humihigop ng tubig, and at the same time, yung init nga, di ba, nag-evaporate. And pagdating sa taas, ay malamig, kaya nakakabuo na sila ng parang precipitation, yung clouds na bagyo. Okay? So, ang parang ibig sabihin lang dito, Tutor Marky, grade 8, lumalakas at malakas ang bagyo kapag nasa dagat pa. Yun yung parang shortcut nito. Ito, typhoon gains energy from warm ocean water and loses it over cold water. Kasi nga yung cold water, hindi na sila makahigot na nag-evaporate eh. Diba? And ito yung keyword, Tutor Marky, yung mahalaga nakapula. Kasi nasa questions.
Class, take note nyo lang na sa dagat, ang kailangan lang ay 26.5 degrees Celsius para makabuo ng bagyo. Kumbaga yung init na yon, enough na para mamaya baka may mabuong bagyo. Gets ba, Tutor Marky? Alright. So sabi nga po dito ni Ma'am Ninita Martin Tolentino. So Yun. hello po ma'am there. Typhoon forms in the bodies of water with warm temperature. That is Ayan. correct. So, Thank you. Ayan, and also na-identify niya sarili niya as teacher. Hello ma'am, para hindi tayo magkamali dun sa mga awarding natin. Alright. Again, 6.5 degrees ha. Ito, na-explain ko na yung kung saan nabubuo. So, i-skip na natin ito. Yung kung saan magaan, papasok yung mabigat. And then, clockwise or counterclockwise, Tutor Marky, ito na, i-discuss na natin last time. Do the honors. Ayan. So, we have here the two directions, either counterclockwise or clockwise. So, sabi dito, counterclockwise ang ikot ng ating typhoon kapag ito ay natagpuan or na-form sa north of the equator or sa ibabaw ng equator. However, clockwise spin naman kapag ang bagyo ay na-form sa ilalim or south of the equator. So, kumbaga, Tutor C, nakadepende ang ikot ng bagyo kung saan sila nabuo. Either sa ibabaw ng equator or nasa ilalim ng equator. That is correct. So, although hindi naman yung importante para sa atin, dagdag kaalaman lang. Kasi yung importante sa atin, Tutor Marky, is yung saan dadaan at kung gaano kalakas lang naman. Alright, shortcut na rin, Tutor Marky. Siguro dun sa actual natin, simulan mo mamaya. Ang ibig sabihin lang dito, guys, sa landform is that pagdating sa landform, Tutor Marky, in grade 8, hihina actually yung bagyo, lalong-lalo na kung may mababanggang mga bundok. Kasi, syempre, yung ikot ng mga hangin is madidisrupt niya, di ba? And dahil may dala siyang bagyo at tubig, ang busog na busog, Tutor Marky, is yung side ng bundok or ng kalupaan na sasalubong. Kaya yung makikita niyo sa picture, mas maraming puno doon sa side ng bagyo. Kaya paglampas niya na na-disrupt na yung bagyo, halos konti na lang at saka mga warm air na lang natira. Kaya halos hindi tumutubo yung mga doon. Kaya nga naisip ko, Tutor Marky, sana kung sakali lang na makita ko yung kabila ng bundok, no? Kasi syempre pag nakatingin tayo sa bundok, isang side lang eh. So, ano kaya yung itsura dun sa kabila, di ba? Ganito pala. Any insert, Tutor Marky? Ayan, so dito kay insert lang po kay according to Charles Daniel Ganoy, landforms is a feature of the Earth's surface that is part of the terrain mountain. So kumbaga, diniscuss lang dito ni Charles kung ano ba yung ibig sabihin nung landform na binanggit ni Tutor Z kanina. Ayan. That is correct, yes. Ayan, so sabi po ni, konting insert lang po kay Stella Maris Lapus, land masses weekend typhoons. Ayan, umangat na. Ayan, weekend typhoons causing them to dissipate if the land mass is large. Especially na, ito po ay yung pwede nating example natin, Tutor Z, yan yung Sierra Madre mountain ranges, di ba? So kung manggagaling ang bagyo sa Pacific Ocean, so papatungo ng Central Luzon sa atin, Tutor Z, at syempre dadaan to sa Sierra Madre, kumbaga na sasapol niya yung impact ng hangin. So kumbaga speaking of Sierra Madre ranges, 'di ba, Tutor Marky? Yes, connected yan dun sa topic mo nung earthquake. 'Di ba? Yung nabuo siya. Nabuo yung ang basahin ko lang ito para naman hindi magtambo si Kimberly Maningas. Hello, Kimberly. Clockwise when formed of the equator. Nagte-take note siya kasi, Tutor Marky. Very good, guys. Alright, what's new? Super Typhoon Yolanda is considered one of the most powerful. I believe ito na yung topic natin, Tutor Marky. Okay? Alright. Yes. So Yolanda, guys, alam niyo na yung sinimulan natin kanina. Ito ang pinakamalakas daw na bagyo sa ating history at tumama ito noong November 8, 2013. Anong ginagawa mo nun, Tutor Marky? Ako, Yolanda, nito lang yata ako sa bahay kasi baha na sa amin that time, Tutor C. Sabi ko nga sa iyo, umihilan yung palaka, baha na sa amin. Alright. Okay. Ako, hindi ko maalala. Si Ondoy yata yung naaalala ko. Nasa school pa kami noon. Okay. Ayan. So, ang take note ko lang, guys. Yolanda is the most powerful typhoon in history ng Philippines. At saka yung November 8, 2013 kung saan siya dumating. And sabi nga dito, despite the early precautionary warnings, ibig sabihin, Tutor Mark, in grade 8, actually nag-warning na yung Pag-asa bago pa dumating si Yolanda. Okay? Ang problema, sadly, Tutor Mark, in grade 8, alam naman natin yon. Let's be honest with ourselves, na meron talagang ayaw sumunod, di ba? Yung pinapalikas na ayaw pa rin sumunod, tapos
lumikas na, bumabalik pa. Ang nangyari tuloy, it killed over 6,000 people at saka 1,800 people pa rin ang mga reported na nawawala. Alright? So, ano importansya ng Tutor Marky? So, kumbaga sabi nga ito, kailangan mas handa tayo at kailangan tawag dito, kahit na importante pa rin Tutor Z yung ma-save natin yung buhay ng mga kasama natin, kahit na yung iba kasi Tutor Z medyo makukulit nga kasi nga ayaw nila iwanan yung bahay. Kaya yung may mga ari-arian sila. But of course, syempre, kailangan maingat ka sa sarili mo kung kailangan naman, sumunod tayo, Tutor Z, sa government kung tayo ay pinapalikas na kasi mas sila yung mas nakakaalam. That is correct. And also, Tutor Mark, in grade 8, ito lang napapansin ko, no, na pagdating kasi sa forecast ng Pag-asa, we treat it as balita lang eh. Parang balita lang, pero actually yung Pag-asa ay may authority na magsabing lumikas na kayo. Hindi lang sila nagbabalita. Kasi sila yung government agency na naka-ano dyan eh, authorized dyan, di ba? So, guys ha, so kapag sinabi ng Pag-asang likas na, kaysa naman madagdag pa tayo sa statistics. Ano ba yung nakasulat kanina? Ayan, how does sabi nga po, Tutor C, banggitin ko lang yung sinabi ni Ma'am Ninita, harurot din po very strong dito sa Northern Luzon, sir. Ayan, siguro from North si Ma'am Ninita Tolentino. Ayan. Ayan, bagong dagdag yon. Thank you, Ma'am, kasi syempre para may malaman din tayo mga ano, 'di ba? Mga powerful typhoons din pala na hindi natin nababalitaan. Yes, how does Pag-asa predict the pathways of typhoon ba? Okay, so last time, Tutor Mark, in grade 8, nagkaroon na tayo ng drafting, yung coordinates, di ba? Yung north, south, para hanapin natin yung mga point ng ating Philippine Area of Responsibility. This time, ginagamit naman nila yon para bantayan yung dinadaanan ng bagyo. For example, nandito sila sa point na to, after 12 hours nandito, after 12 hours nandyan. So, doon pa lang ka, Tutor Mark, in grade 8. For example, point A, point B, point C. Ang tinitingnan nila yung direction, number 1, yung gaano kabilis lumipat dun sa kabilang point, at kung ano na nangyayaring lakas, di ba? So yun yung binabantayan natin. And using that information or idea na ganun pala, activity 2 tayo, Tutor Marky. So bantayan mo. Activity 2, direction, Tutor Marky? Ayan, so our directions using the table below, ayan. Then below, answer the questions that follows. Ayan. So dito sa screen, Tutor, medyo maliit lang siya. Pero siguro sa iyo sa screen medyo malaki. Palalakihin natin, don't you worry. Mahilig ako sa galmagalaw eh. Ano lang, Tutor Marky, i-update ko lang sila na actually yung table na yan, meron yan sasagutan, sinagutan na namin sa backstage. Okay, so may dalawa dyan na sasagutan dapat, sinagutan na namin para diretso na tayo sa questions. Alright. Okay? Ayan, kita na ba ngayon? Yes, Tutor Z, very much. Ito nakikita na natin. Alright. Thank you so for question number 1, Tutor Marky. Alright guys. Guys tuloy, grade 8 learners, parents, and teachers. So ang sabi dito sa question number 1, at what time did Typhoon Rene move the fastest? Kung baga, Tutor Z, ang pangalan ng bagyo dito ay si Typhoon Rene. Ayan. Yes. Actually, si Yolanda yan, Tutor Marky, yung sabi ko, yung hindi pa nakarating sa atin. Alright. Yes. Okay, so grade 8, kailan daw or anong time daw na mabilis ang paggalaw ni Rene? Ayan, sabi di kasi di Tutor C, grade 8 dito sa table number 1, it is the theoretical data of Super Typhoon Rene. So kung baga ang mga dates na nakalagay dito, Tutor C, ay November 6 of 2013 to November 9, 2013. Ayan, so for our question number 1, what time did Typhoon Rene move the fastest? And nakita ko, Tutor Marky, Aaron Ace Milo, 6:30 a.m. sabi niya, as well as Jessica Pascual, Beverly Joyce Lungayan, Emmanuel Citarosa, ganun din. Kira Kilit, Von, may nakikita ka ba dyan, Tutor Marky? Ayan, kay Catlea Soriano, 6:30 din. Kay Lindsay Denise Maningas, Francine De Leon Panalangin, kay Samantha Galman Fajardo. Ayan, mga familiar names na ang ating mga nababanggit. Kay Lea De Vera, Chris Tayanga, 6:30 as well. Ayan. Yes, and the answer for that one is of course 6:30 a.m. Kasi when you say move the fastest, ang titingnan natin, Tutor Mark, in grade 8 ay yung speed niya, yung kilometer per hour. Ito yun. Yan. Nakikita ba yung arrow ko, Tutor Marky? Yes, Tutor Z, nakikita po. Alright. Very good. Ayan. Okay, for comment, question sige po, Tutor Z. No. Go ahead.
Alright, so remind ko lang ating tutors, yung ating mga grade 8 learners. Ayan, may hawak-hawak akong papel dito and also ballpen habang nag-discuss si tutors kanina. Kasi nilista ko lang dito yung mga talagang nagpa-participate sa ating online tutorial session. Ayan, para hindi ko makalimutan. Yun lang. Talaga, Tutor Marky. Okay, number 2, guys. At saka kung sino yung una, di ba? Yes. First 3, mga ganun. Okay, number 2, guys. Using the theoretical data, in which date did Typhoon Rene make its first landfall? Take note, guys. Take note. First landfall, hindi yung yung first date. Kasi yung first date, pwedeng nasa kung saan siya, di ba? So, kailan yung first landfall niya? Okay, kailan? So, kumbaga ngayon, kailan? So, which date? So, ibig sabihin, grade 8 learners, sa date tayo titingin. Okay, we are now on question number 2, grade 8. So, ngayon, comment ng comment para makita natin dito kung sino mga active na nagpa-participate sa ating online tutorial session. And of course, syempre, kung di naman kayo makapag-comment, i-share nyo, di ba, Tutor Z, ang ating online tutorial session. Screenshot and then upload and then type nyo yung inyong mga na realization and then do not forget to our hashtag tracking typhoons. Ayan, Tutor Z. Tama yun, Tutor Marky, yung realization nila kasi it's not just about this, kung ano ba, may naging masaya ba tayo ngayong araw na to, di ba? Yes. Nag-enjoy ba? Okay, Tutor Marky, we got Paul Vincent Makalalad, 11:08/2013, sabi niya, Estela Maris, yung time yon. Emmanuel Tarosa, 11/6/2013. Beverly Joyce Lungayan, November 6, 2003. And on your end, Tutor Marky? Alright, we have here Cresta Yanga, 11/8/2013. So, Antricia Valenzuela, 11/6/2013. Angel May Espilio, November 6, 2013. Paul Vincent Makalalad, November 8 naman yung kanya, 2013. So, kumbaga, is either November 3 or November 8 ang kanilang sagot dito. That is correct. Ang ginagawa ko ngayon, Tutor Marky, sinisilip ko yung PowerPoint. Baka mali yung editing natin. Okay, guys. And Tutor Marky, ang tamang sagot dyan ay November 8. Why? Ayan. Explain natin, Tutor Marky. November 6 ay nasa outside par pa siya. Hindi pa siya teritoryo ng Pilipinas. November 7 is nasa east of Guian pa siya. Kumbaga, ito yung lugar, nasa east pa. Kung tama yung direction sa camera ko, nasa east pa. So, nung nandun na siya sa mismong lugar, yun yung November 8, 2013. Yan nga sinasabi natin, Tutor Marky, kanina na last week, tinitingnan natin yung coordinates. Ngayon naman ay tinitingnan natin yung mga points ng paglipat ng bagyo, di ba? Ayan. Sabi nga dito, Tutor Z, ni Aaron Ace Milo, ay kinulang ako ng isang araw. Ayan. Okay yan. Okay. Okay yung mga comment na ganyan. Hello kay Aaron Ace Milo. Ayan. Yes. Nakakaaliw ang kanyang comment. Dami na natin pinag-usapan. Okay, Tutor Marky. Alright, so for question number 3, ayan. So why is tracking a typhoon cyclone important? So bakit kaya importante nating malaman kung yung tracking ng ating typhoon or cyclone? So bakit kaya? Bakit natin? Yes. Tutor Marky, base sa question and grade 8, actually, i-comment nyo lang ito pag may kayong sagot. Pero when it comes to the module, it's actually give your own ideas. Kasi wala naman yung sagot talaga eh. Kanya-kanya tayo ng interpretation at saka mga opinion. Okay? And of course, just sa comments, babasahin namin ni Tutor Marky. Alright. So, bakit natin kailangan malaman? So, siguro ang sagot dyan, Tutor, kasi syempre para mapaghandaan natin kung tatama ba sa lugar natin yung bagyo. Ayan. That is correct. Di ba kung tatama, tapos kung anong signal, yun ang importante. Yes. Ito, Tutor, kasi may nakita na ako kay Ma'am Melinda Espino Manyo. I think isa siya sa mga naging mahusay teacher natin noong nakaraan. Ang sabi nga dito sa atin, tracking typhoon as early as possible can make people more safety, aware and more prepared in dealing with strong typhoons and knowing what direction the typhoon is heading for us, where it makes a landfall. Very essential to us because we are frequently visited by typhoon. Ayan, thank you very much, Ma'am Melinda Espino Manyo. Ang sarap naman makabasa ng mga ganyang comment, di ba? Kahit yung sa mga estudyante, kasi alam mo yun, yung parang nakaka-build up tayo ng critical thinking skills. Yan. And tumutulong sila teachers tulad ni Madam Melinda. Okay, Tutor Marky, start with this one. Madali lang ito. All right.
So we have here tracking, typhoon tracking and forecasting. So we have here, we need to involve prediction of typhoon paths every 6 to 12 hours on a period at least 5 to 7 days. So tama po ba, Tutor Z? Kailangan ang pagpipredict dito ay every 6 to 12 hours. Okay, para at least 5 to 7 days. So, and also, in addition, the weather in a specific location will show signs of approaching typhoon, such as, okay, these are the signs of incoming typhoons para malaman, ito yung siguro, Tutor C, yung mga nagiging, kumbaga, ito yung mga tinitignan or senyales, yung mga para, kung may papalapit na bagyo. So, first one is increasing wave height and frequency. Second one is increasing cloudiness. Okay, maulap na yung kaulapan. So, falling air pressure and heavy rainfall. That is correct. All right, so thank you, Tutor Marky. Going back to this one, tama si Tutor Marky. Yung 6 to 12 hours, Tutor Marky, and 5 to 7 days is actually yun yung alert, yung parang binabalikan nila yung monitoring. Kunwari, after 12 hours, titingnan nila ulit. After 6 hours, titingnan nila ulit, of course. And doon sa binasa ni Tutor Marky na signs of incoming typhoon, yung increasing wave height and frequency, yung sa dagat, yung alon. Yes. Diba? Parang pag nangiiba na yung alon ng dagat, parang kakaiba na yung ano, diba? May darating, ganun. Yes. And, okay, madali lang naman to. An accurate track forecast is essential because yung importante mag-tracking para sa forecasting ng ating bagyo. Why? Kasi Tutor Marky, nasa questions ito eh. Kasi kapag mali ang ating forecast, lahat na magkakamali, pati yung expectation, yung ganon, yung possible danger. So yun ang importansya ng pagtatrack ng bagyo. And Tutor Marky, meron ka bang ibang translation? Yun nga po. So kumbaga, bakit importanteng tama ang tracking? Kasi sabi ko, nabanggit yung Tutor C, konektado ang information ng isa sa isa pang particular na factor. Siyempre, kasi Tutor C, kailangan maging accurate tayo kasi buhay ang pinag-uusapan natin dito, Tutor C. Kasi po, siyempre, kung hindi okay yung naging result, tas mali yung na-forecast or na-announce sa ating mga kababayan, papalapit pala sa kanila pala papunta yung bagyo, without knowing, malidisgrasya yung mga taong nakatira doon. That is correct. Kunwari, sinabi ng balita ay papunta sa inyo ay signal number 2, ang dumating pala signal number 5. Di ba? Yes. Mga ganun. O kaya, sabi nila, ay sa kabilang barangay dadaan tapos dumaan sa atin. Di ba? So sabi nga dito, Tutor C, ni Saman Sagalman Fajardo, one reason for the importance is the potential damage and loss of life. Yun nga nabanggit ko kanina, which can occur with the passage of an intense tropical cyclone. Ayan. Yes. Kumbaga buhay na ang teacher pinag-uusapan. Teacher kaya siya. Kung teacher po kayo, paki-identify po, no? Kasi yung yung awarding kasi natin, baka may lagay natin sa estudyante yung teacher na naman, syempre. Alright. So, ganun lang siya kadali. At meron tayong, tandaan lang, keywords lang to, grade 8, and Tutor Marky. I is yung mata ng bagyo. Guys, and grade 8, guys, ako lang, guys. Hindi ko parang maliit na bilog yan sa picture, parang maliit siya na isang barangay lang, malaki yan, yung parang feeling mo walang bagyo kapag nasa gitna ka, di ba? Yes. Ang problema dyan na Tutor Marking grade 8, pag dumaan yung unang wall, di ba, kasi syempre may harapan, malakas yan, tapos yung gitna parang walang bagyo, tapos hindi ka prepared dun sa huling wall. Yun yung problema kapag nasa ka, Tutor Marky. Kasi sabi nila, dumaan yung bagyo, tapos na, hindi na sila prepared. Yung pala, nasa gitna sila ng bagyo. Diba? So, be prepared for the end of the, yung bilog. Ito yung eye wall, hindi naman po yan yung lapad ng cloud sa itaas, Tutor Marky. Kasi nakikita natin, di ba yung pabilog na kulay puti? Hindi yan yung eye wall. Yung nakikita kasi natin, yung parang ulo ng mushroom na yan malapad na. Ang eye wall is yung parang posting umiikot sa baba. Okay, syempre pag tumaas na yan, malapad na. So, ang eye wall natin ay, take note guys, na typhoons have lower air pressure in the middle kasi nga sabi natin parang walang bagyo kapag nasa eye ka. Calm, atmospheric or weather condition. And how about sa eye wall, Tutor Marky? Ayan. From the eye wall, it has a dense clouds. Wind speed is great. So, direct lots of destruction and the wind direction changes as the eye crosses on
an area. Ayan. Yes, that is correct. Nagbabago siya ng direction, Tutor Mark, in grade 8 kasi di ba yung ikot ganyan. So kung nandito ka sa unang wall, pa ganyan, ang tama sa'yo. Pero pag lumampas na at nasa likod ka na, syempre, pa ganun na. Kasi gumaganyan eh. Di ba? Alright. Kaya magkaiba ang direction. Okay po. So, acknowledge ko lang po yung nabanggit ni Ma'am Mary Ann Lubangco Jimenez. Eye of the typhoon is the region of calm. Ayan. So, sabi naman ni Emmanuel Tarosa, the most dangerous and destructive part of a tropical cyclone is the eye wall. Yun ang nabanggit naman ni Emmanuel. Tama yun. Yung kasi yung pinaka dun namuo yung umiikot, Tutor Marky. Tapos sa gitna kalmado. Hindi mo na nararamdaman. Okay, ano ba susunod dito? Activity number 3 na naman tayo. And bago natin ni Tutor Marky, ito yung yung nakikita nyo ba ito, Tutor Marky, yung arrow ko? Yes po. Ito yung malapad kanina. Yes, ito yung malapad kanina na sabi ko, hindi yan yung eye wall kasi yan na yung parang ulo ng mushroom eh. Yung eye wall ito. Yung parang wall ng hangin na paikot pa lang. Kumbaga nagiging ganun lang siya, pero kumbaga ito yon. That's correct. And yung isa sa yung parang bakante sa gitna, yun yung walang nangyayari. Alright, direction, Tutor Marky? Alright, for our direction, study the details in figure 1 and figure 2. Answer the questions that follow. Ayan. Yes, and in figure 1, we don't need this anymore, kaya dito na tayo sa figure number 2. Kasi yung figure number 1, yun yung kaninang ibabaw na shot. Alright? And ang gagamitin natin dito, Tutor Marky, yung lalang, dapat yata may kopya sila dito. Dito sa graph na ito, table, wind speed, sa E at saka F, yung E is yung I, yung F is yung wall, tapos ito naman ay air pressure naman, ABCD. Ano yung ABCD? Ito yung mga bigat ng hangin habang papalayo, Tutor Marky. So yung D ang pinakamalayo. Alright? So let's try this activity, Tutor Marky. Nakikita ba? Opo, yan. So for our question number 1, which location in the typhoon has the highest air pressure? Highest air pressure. Ayan. Yes. So location ang pinag-uusapan natin ngayon. So we have location A to location D as well as location E and F. Ayan. Yes. So alin daw grade 8 learners ang may mataas na air pressure. So kumbaga ang air pressure, dahil pressure ang tinanong diyan, Tutor Z, ang ating unit ay Pascal or PA. So alin kaya dito sa ating mga location? Is it location A, B, C, or letter D? Ayan. Tutor C, may nagsagot dito. Yung una nating nag-comment is si Paul Vincent Macalalad, letter D ang kanyang sagot. As well as Emmanuel Cita Rosa, letter D. Veverdine Joyce Lungaya, letter D. Jessica Pascual, letter D. J. Norby De Jesus, letter D. Ayan. Yes. And before I will reveal the answer to Tutor Marky, Jester Velasquez, my question, Typhoon Haiyan ba si Yolanda? The answer is yes. Si Yolanda rin si Haiyan. Alright, so sana nakatulong yan na Jester. And the answer for this one is letter D. Habang papalayo, mas bumibigat ang air pressure. Alright, number 2 guys. What part of a typhoon can cause heavy damage? Narinig ko to kanina sa binasa mong comment, Tutor Marky. What part of the typhoon can cause heavy damage? Ayan. Anong part ng typhoon? Ayan, we are now on our question number 2. So time check 2:28. Yes. Hanggang 30 lang naman, 30. Patapos na rin tayo naman eh. Alright. So ayan, may nagsagot, Tutor Z, dito kay makiat. Ang bilis. Ayan, kay Jessica Pascual, location F or I wall. Alright. Ang sagot ni Jessica Pascual. Okay. Kay so, Aaron Ace Milo, letter F. Location F. And that is letter F, of course, kasi yan yung I wall mismo. Alright. And sa ating backstage, pipilitin po natin 2:35. Okay, mabilisan na lang to. Number 3, Tutor Marky. Alright, so what is the relationship between typhoon's wind speed and distance from the eye? So ano kaya yung relationship niya? Higher or lower ba to? Inversely proportional ba siya or directly proportional? Yes. Tutor Marky, pakita na natin yung sagot dito kasi ito yung naman na give or share your own ideas. Alright. Of course. Okay. And of course, share your own ideas at para makita namin yung inyong sagot. Okay, siguro pwede nilang i-share ang kanilang idea kapag nag-share sila ng kanilang insights, no, Tutor Z? That is correct. Dadaanan natin to?
What I have learned, class, parang ganito na rin ito, ang I believe 1 to 5 naman yata, ito matatapos na. Okay, Tutor Marky, fill in the blanks tayo, grade 8 with the correct terms. Alam nyo na yon, wala tayong pagpipilian, ibigay nyo lang yung tamang sagot. Siguro, Tutor Marky, kung nakakita ka ng 1 or 2, okay na. So, number 1, tracking the movement of a blank. The moment it is formed, it is very essential because if the track forecast is incorrect, wind speed, rainfall, and storm surge threats will also be incorrect. So ano yung number 1 na blank? Tracking the movement of a blank. Siyempre, yan yung title natin eh. Ayan, tracking the movement of a blank. Ayun, nagbigay na si Tutor C, grade 8. Ayan, so si Jessica Pascual, tropical cyclone. Kay Beverly Joyce Lungayan, tropical cyclone. Kay Aaron A. Smilo, typhoon. Okay, Tutor C, let's reveal now the correct answer. So, at least that is typhoon, of course. That is correct. Tracking a typhoon ang title natin. And for number 2, Tutor Marky? Ayan, for our number 2, so ocean waters must reach a maximum temperature of blank. Ayan, nabanggit ni Tutor dito kanina. Naka-red pa yata to, di ba? Okay, yes, temperature of blank in order for a tropical cyclone to develop. So ano kaya? Ito, dito natin makikita. Tingnan natin sino yung mga nag-take down ng notes kanina o yung mga talaga ng mga nakikinig. So ano kaya yung temperature? Ayan, so Jessica Pascual, 26.5 degrees Celsius. Okay, yes. As well as Emmanuel Citarosa, 26.5 ang kanyang sagot. Ayan, tama po ba yan? And the answer is 26.5 degrees Celsius. Very good ang ating mga learners talaga naman. Alright, for Tutor C, number 3. A large-scale wind moving in a particular direction over the ocean pushes the tropical cyclones to move in blank direction. Actually, last week ito, Tutor Marky. So, ito yung northeast, northwest, southeast, southwest. So, pag makikita tayo ng isa, okay na yun. Alright. Kasi medyo mahirap dito. Right, so Jessica Pascual. Ayan. Her answer is northwest. That is correct. Jessica Pascual din ba yan? Yes, sir. Alright. Meron ba bang iba, just in case? Paul Vincent Makalalad, northwest also. Okay. And the answer is northwest. Wow. Akala ko hindi nila magigets. Pinabaka ka, tutors. Okay. Kasi kung hindi natin discuss Number 4. Alright. For our number 4, when tropical cyclones reach land, they blank because they are cut off from the water supply. Okay, ano kaya yon? They blank. So let's see. Okay, so when tropical cyclone reach land, they blank because they are cut off from the water surface. Water supply. We get Jessica Pascual, number 4, weekend daw siya. Sino pa ba? Paul Vincent Makalalad, weekend, Beverly Joyce Lungayan, Charles Daniel Gano, hindi, iba yun. Jessica Pascual. Okay. Kay Ma'am Ninita Martin Tolentino, die out daw. Yes. Okay. And the answer, Tutor Marky, is weekend. And yung die out, okay lang yun kasi syempre iba-iba lang naman ang terminologies. Yes. And for the last question, sino ba ito? Ako ba? O ikaw? Yes. Kayo po, Tutor Z. In the eye of a tropical cyclone, wind speed is blank. Ito, narinig ko sa mga binasang comment ni Tutor Marky kanina. Wind speed is pag sa nasa eye ng tropical cyclone. Ayan. So ano kaya? Okay, sabi ni Aaron A. Smilo is low. Low ang kanyang sagot sa ating question number 5. Kay Jessica Pascual, low/high. Parang safely low/high. Kurt Vinoya, low. Ang kanyang sagot. Beverly Joyce Lungayan is low. Ayan. Nadine Domingo Manabat is low. Tutor Z. Alright. Okay. So, ang tamang sagot dito ay actually tama rin naman yung low. At saka naisip ko calm. Ganun. So, low siya. Very good, guys. Tutor Marky, since wala na tayong oras, titingnan natin kung ano yung gagawin dito. Dito, class, ay ano ba yung sinabi dito? Bibigyan na lang natin sila ng instructions and guide and diskarte. So, plot on the map on figure 5 the location and path of tropical storm Sendong. Yung ginawa natin, Tutor Marky, naalala mo, yung north, south, yung ganon. Yun ang gagawin nyo dito hanggang mabuo nyo yung path ni Sendong. Pero wag naman lahat yan. Yung kailangan lang na plot para masagutan yung mga question. Kasi ang haba niyan di ba? So, yun lang. Yung kunwari, tinanong niya, nasaan ito, nasaan si ganyan. So, hanapin niyo yung plot na yun. Wag niyong gamitin lahat yan.
And Tutor Marky, hindi ko lang alam kung may sagot dito. Ayan, Ito na yung unang sagot. Pinapakita ko na. Ito, dadaanan na lang natin, Tutor Marky. And of course, I guess, Tutor Z, yung so what I have learned pa lang, talagang natututo na sila. And for sure naman, kapag nag-assessment naman tayo, ay talaga namang makukuha nila yung correct answer. That is correct. And actually, kaya nga tayo nag-skip, Tutor Marky, sabi mo nga, nakapansin na natin na master na kasi nila eh. Yes. Ano lang yan eh, repetition lang kasi yung mga question for mastery. And of course, that is our Science 8 Quarter 2 Week 5 Tracking a Typhoon. Next episode is Comets, Meteor, and Asteroids for Tutor Marky. But before we end, Tutor Marky, ayan, congratulations to our mahusay teachers of Quarter 2 Week 4 for our last week session. Congratulations to Ma'am Renaline Talosig Calma Talamayan from Alibadabad National High School from SDO Isabela, as well as congratulations to Ma'am Tet Mirambil Devaras from Marinduque National High School, SDO Marinduque. So kung sila ma'am ay inyong mga teachers, print screen nyo na. And congratulations sa ating... Ayan. So saglit lang yon. Okay. So ayan, print screen nyo na, tapos ano nyo kaila ma'am. Ma'am, congratulations po. Ayan. So next po ang ating mahusay Schools of the Quarter 2 Week 4. Ayan, medyo dumadabi na po tayo ang ating lupon ng mga mahuhusay schools. Okay, ang Ramon National High School, very good ang ating mga taga Ramon National High School. Partida National High School. Mula sa Santa Lucia National High School. Okay, sa Ingud Ramona Integrated School. Alibadabad National High School, Kanaan East National High School, of course ang Santa Cruz National High School, doon sa nila, Banaco Diata Campus, and of course sa Pulong Buhangin National High School. And of course, syempre nakikita natin dito, Tutor C, next week mababanggit nyo natin kung may sustain na nila ang kanilang pagiging mahusay schools of the quarter. Next, Tutor Z. And for this one, mahusay sharer of Quarter 2 Week 4. As always, nandyan palagi si Stella Maris Lapus. Very good, and congratulations, Stella Maris Lapus. Kayla Makapagal-Casas, I'm not sure kung bago itong award niya, di ba? So, screenshot, 4, 3, 2, 1. So, ito yung sinasabi natin mga grade 8 na kailangan, sila yung mga nag-share ng ating and naglalagay ng mga insights sa kanilang mga pag-aaral sa ating online tutorial session. Tutor Marky? Alright, meron pa po yan, Tutor C. Si Angel May Espilio. Tama po ba, Tutor C? Yes, and also kay Krisha Cruz, ang ating sharer. At least, Tutor C, 5 yata yan. And also, ang ating huli ay Tutor C, nababasa niyo po ba? Si Christine Gale. Kaya pa ako kasi nakita ko lang siya sa Facebook kanina. Akala ko yung estudyante ko. Bago pala ito. Congratulations, Christine. Congratulations. And of course, ayan na. Ayun. Ang ating mahusay tuties of the Quarter 2 Week 4 nung nakaraan. Ayan. Ito, nababanggit na rin natin ito, Tutor C, sa ating comment section. We have congratulations to Aaron Ace Milo. Ayan. Kay Kayla Makapagal-Casas. Kay Ann Tricia Valenzuela, kay Eliza Nicole P. Sawal, ayan, bago. And of course, kay Kate Luis Ablas. Kumbaga, kasama-samang powers na po yan ng iba't ibang eskwelahan na kung saan talaga namang nakikita natin yung mga talagang nagpa-participate. And also, Tutor C, from week 1 to week 5 ngayon, di ba? Talagang magkakaroon tayo siguro ng isa pang episode na lahat sila kasama sa ating episode. Kung meron tayong extra episode, di ba, Tutor C? Oo, that is correct. And maging friends na kayo, alam nyo naman, parang di ba? Science 8 Friends Circle. And of course, Tutor Marky, thank you so much, especially kay Backstage na nag-allow sa amin ng extra time. For the meantime, guys, Tutor Marky, do your goodbyes for the meantime. Alright, for the Tutor Z, isang click for our comments and suggestion. Ayan, isang click lang po, Tutor Z. Okay. Ayan, for comments and suggestion, email us for edtech@deped.gov.ph. Next episode po natin, si Tutor Kevin and also kay Tutor Vandong for our grade 9 online tutorial session. Ako po si Tutor Marky from SDO Bulacan saying, okay, sa agham, kayo ang bida. Together with Tutor Z, SDO Tarlac Province saying,
Learn as early as now because your future begins today. For your family kasi yan. Thank you so much, guys. Marky. Thank you so much. Okay, thank you for... Okay, do not forget to like grade 8, ha? Congratulations. Thank you. Class dismissed.